Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Andito tayo ngayon sa Sogod mga kabutingting at mayroon tayo ditong home service sa paaralan. At samahan nyo ako mga kabutingting. Yan mga kabutingting, dito tayo ngayon home service. So magtanong lang tayo dito sa guard. Good morning po sir. Saan po ba yung room ng grade 4? Kay Ma'am Tibun. Nga naman. Papagawa daw ng electric fan. Electric fan. Kaway-kaway mo na sir. Si Butingting to. Sir. Kaway-kaway mo na sir. Double purpose, vlogger pa, mga Juhay ba? Ano lang to kuya? Lagbok. Lagbok daw muna tayo mga kabutingting. Kunwari lang to boss. Kaway-kaway naman dyan boss. Yes. Yan. Shout out sa mga gwapo. Isa ka na doon boss. Wow naman. Lagbok daw muna tayo dito mga kabutingting. So ayan mga kabutingting, nakapaglagbok na tayo. Saan ba tayo sir? Pinakagilid, bandang dulo. Ayan, doon daw sa pinakagilid, bandang dulo. Sa CR. Bandang dulo sa kaliwa. Tapos diretso lang sir. Diretso lang. So ayan mga kabutingting, ito yung paaralan dito sa Sogod Central School. So dito tayo mga kabutingting. Diretso lang daw mga kabutingting, kaso sarado. Kakaliwa tayo dito. Yan. At salamat pala kay Ma'am Pinpin sa inyong tiwala ma'am, at ako inyong nirekomenda dito sa school. Para yatang walang pasok mga kabutingting walang ganang estudyante. Good morning ma'am. Pwede po kay Tibun, Ma'am Tibun? Wala pa? Video muna tayo ma'am. Electric fan daw yata ma'am. Kaway-kaway mo na ma'am. Wala, nakatalikod ma'am. Marap naman ng konti ma'am. Konti lang, yung parang side view lang konti ba? Yan mga kabutingting, habang inaantay natin yung teacher na magpapagawa sa atin, ay mayroon lang akong i-shout out. Shout out Malin Lucano, June Cabaruan, Vicente Biboso Bandoquillo, Tony Lenis Isgira from Bayan San Pascual, Batangas, Isidro Florindo from Marikina, John Santiano. Yan, shout out po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko nabanggit, next vlog na po. At sa mga silent viewers, sa organic viewers, yan, shout out po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Ayan mga kabutingting, dito na si Ma'am. Yan, si Ma'am Melanie Tibun. Good morning po ma'am. Good morning. Hi ma'am. Asan? Medyo ma'am. Hindi, bago lang po ma'am. Mga 5 minutes din po siguro. Baka ikaw yung nandoon sa nagkaupo kanina doon na nalabyan na ako. Siguro, okay. Ako ang parent, nagsusunod kami. Ilang piraso pagawa niyo po ma'am? Dalawa. Dalawa? Tagalog muna tayo ngayon ma'am ha. Wow.
So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin, itong isang orbit fan at yung isa ay gumagana kung nakikita nyo. At saka ito yung gagawin natin, 2 piraso ngayong araw na ito. At yung pagbaba niyan mga kabutingting, pasensya na, hindi ko mabidyohan yan, ibababa ko muna. So ayan mga kabutingting, bali naibaba ko na yung isang orbit fan tsaka ceiling fan, orbit fan at saka wall fan. At bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting, ay disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. Yan mga kabutingting, ito yung uunahin natin. Ang brand nga pala nito mga kabutingting ay Eurotex. Balatan muna natin yung dulo ng wire para matester natin. At ito mga kabutingting ay wala na itong wala na tong switch control, itong electric fan na ito, nakarekta na ito. Dahil yung daw nito ay ewan ko kung bakit nirekta. Ngayon on lang natin tong tester natin. Yan. Ngayon tester lang natin ito. Yan, wala tayong nare-reading sa ating tester. So kailangan natin itong baklasin. Ayan, tanggalin lang natin itong tornilyo, 3 tornilyo para 3 tornilyo sa swing. At pasensya na pala Ma'am Horseshoe TV, hindi ako nakapag-video doon nag-umpisa sa bahay. Dahil pag nag-umpisa ako sa bahay, baka humaba yung video natin. Maiinip yung iba pag sobrang haba. Kaya pasensya na ma'am, next time na lang po. Tanggalin lang natin tong 4 na tornilyo. Ngayon tanggalin naman natin yung 2 tornilyo. Sunod ay tanggalin din natin yung 4 na tornilyo para mabaklas natin ito. 4 na tornilyo dito sa housing ng motor. Ngayon bago natin ito baklasin, dahil natanggal na natin yung mga tornilyo, kailangan mo lang siyang maglagay ng tanda para hindi kayo malilito. So yan, nalagyan na natin ng tanda. So ngayon ay pwede na natin to hugutin. At yung bushing nito mga kabutingting ay napakaganda pa. Yan, kung nakikita nyo, ganon din yung sa kabila. Ngayon para hindi natin masira yung bushing ay lihain muna natin tong shafting para maipakita ko sa inyo na okay pa talaga. So yan, kung nakikita nyo ay napakakinis pa ng shafting nya dito sa harap. Ganon din yung sa likod. So ibig sabihin pag mga ganyan ay napakaganda pa ng bushing nyan pag mga ganyan. Yan yung basihan ko pa, okay pa yung bushing pagka maganda pa yung ihi. Ewan ko lang sa iba kung ano yung nila. Yan, babaklasin lang natin ito. Zoom ko lang ng konti para kitang-kita nyo. Yan. Ngayon, bago natin ito tanggalin, itong fuse nya ay tester muna natin yung thermal fuse, kasi madalas ito mga kabutingting nangyayari pag natumba pa. Yan,
ayos lang natin yung tester natin para makita nyo. At sinabi ko kanina na pag mga ganitong ceiling fan ay madalas na nangyayari ito ay nawawalan siya ng connection dito sa wire. Kaya unahin muna natin yung pag-tester yung thermal fuse, baka mamaya itong wire lang ang problema. Sige po, salamat. Ayan, tester lang natin itong thermal fuse. Ayan, yan sinasabi ko, ibig sabihin ay mayroon pang power ito. So ibig sabihin walang problema ang thermal fuse nito. At tama nga ako na yung wire lang ang problema niyan at kailangan natin magpalit ng wire. At ito kasi mga kabutingting ay madalas yan dito napuputol. Kasi pag nag-aano siya dahil makapal yung ano niya, itong wire, kaya siguro napuputol sa katagalan. So hanap lang ako ng wire dito na ipalit natin dyan. So yan mga kabutingting, ito yung ipapalit natin. Itong wire na to mga kabutingting ay galing ito sa washing machine na ang brand ay Panasonic. Ayan, sa mga technician dyan alam nila kung ano ito, saan nanggaling yung mga wire na ito. So ngayon ay i-rewirings natin ulit ito para mapagana natin. At ito ay hindi ko tatanggalin ang thermal fuse nito. Yan, putulin lang natin. At itong ikakabit kong wire mga kabutingting ay hindi to siya kasing kulay dyan sa papalitan kong wire. Kailangan matandain ka pag mga ganito. Balatan lang natin yung dulo ng wire. Itong wire na to medyo makapal-kapal to, kaya mas matibay ito kaysa sa original na wire nito. Yan. At naputol pa yung isa. Ayusin lang natin. Naputulan ng dalawa mga kabutingting. Ayan, ito yung common, dalawa ang nakakabit niyan pagka common. So tanggalin lang natin itong puti. At naputol ko mga kabutingting yung isang hibla, pero napakaiksi naman. Pwedeng lang natin para magkaroon ng contact. At pulupot natin dito. Ayan. Sunod, balatan din natin tong isa. Balatan din natin tong isa. Kiskisin lang natin. Kiskisin ko pala. Yan. Ngayon ang gagawin nating common nito ay kulay asol, at ilalagay ko itong asol na to sa kulay puti. Ayan, pulupot lang natin tong kulay asol dito sa linya ng thermal fuse. Tanggalin lang natin tong pinutol natin. Yung isang hibla ay ilipat natin ito sa kulay gray. Isunod lang din natin kulay gray. Yan, pulupot lang natin dito sa wire, sa dulo ng wire. At pulupot din natin tong isa. Ito mga kabutingting ay ako na nakaputol nito, yung mga hibla na ito. Zoom lang natin konti para makita nyo. Ngayon ay hinangin na natin at
kanina pa to naka saksak tong hinang ko. So ngayon ay hinangin lang natin lahat. So yan, nahinang na natin. Sunod ay suklob na natin itong mga cube or spaghetti dito sa mga pinaghinangan. Ngayon tali lang natin ito sa cable tie. Ngayon ay testirin lang natin ito ulit. Tigas. Ayan, tester lang natin. Kumo nito ay kulay asul. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon na tayong nare-reading sa ating tester. So ibig sabihin ay okay na yan. So yung itong wirings lang talaga ang problema, dahil okay pa naman yung thermal fuse. So bago natin ito i-assemble ay lagyan muna natin ng langis yung foam. Sunod ay lagyan din natin yung kabila ng langis. Yan. Sunod ay pagan muna natin bago natin i-assemble. Bago natin i-assemble ay lagyan muna natin ng langis yung shafting nya magkabilaan. So ngayon ay pwede na natin ito ilagay. Ayan. Sunod ay kailangan yung ginuhitan natin ay sakto. Saan yung ginuhitan ko? Ito yung ginuhitan ko. Hindi yung puso ko. Yan. Ngayon naman ay tignan muna natin yung ginuhitan ko dito sa kabila. Para hindi tayo pabalik-balik. Pak na natin ito. Ayan. Sunod ay tornilyo na natin ito mga kabutingting. Tanggalin lang natin itong wire. Pasok natin itong pinalit nating wire. Ayan. Punasan ko muna mga kabutingting, napakadumi. Ayan mga kabutingting, pinunasan ko nga pero parang ganun pa rin naman, ayaw matanggal. So balik na natin ito. Ngayon ay tornilyo na natin. Maganda pag mayroon ka talagang tanda mga kabutingting, saktong sakto siya pag lalagyan mo siya ng tanda. Kasi kung hindi mo siya lagyan ng tanda yung housing tsaka yung winding nya or yung stator ay malilito ka at hindi magiging ganito ang itsura nyan. Yan o, diba? Saktong sakto. Pagpagan ko muna para kahit pa paano babawasan ng konti yung dumi. Yan, nalinisan na. Pero ganoon pa rin, ayaw matanggal. So kabit na natin yan.
So ngayon ay wirings na natin dahil natapos na tayo magtornilyo. Tulin na lang natin ito. Wala na itong silbi. Kalimitan ito na sisira pag mga ganito mga kabutingting ay itong wire. Iba ko kung bakit. At ilang beses ko na yan napatunayan na yan talaga ang madalas. Pero hindi naman lahat. Ngayon ay talian muna natin ito para pag nag-swing siya hindi siya basta-basta mahila. So ayan. So ayan. Kanina, kung natandaan nyo kanina, ang common ay nilagay ko sa kulay asol. So ilagay lang natin ito dito sa isang linya sa power cord yung kulay asol. Ito yung puti. Yan o. Lagay natin ito. Kailangan pag mga ganito, mag-wirings ka ng iba-iba na ang wire. Kailangan ay matandain ka. Pag hindi ka matandain ito ay yari ka nito. So ngayon yung kulay gray, palitan lang, isunod lang din natin sa kulay gray yan. Dahil inilagay ko lang din sa kulay gray. Lagay natin dito sa linya ng kapasitor. Para hindi kayo malilito, mas maganda kung kaparehas ang kulay. Ngayon itong natirang pula ay lagay lang din natin dito sa ito, yung may kulay pula din. Yan yung rekta. Ito yung rekta mga kabutingting. Pero may fuse to mga kabutingting ha. Hindi talaga rekta na as in rekta. Rekta. Kaya ko nasabing rekta dahil naka number 4 na ito at wala siyang switch control. At hindi ako, ewan ko kung bakit pinutol yung switch control. Ngayon lusot lang natin ito dito. At try natin ito kung sasabog na ba ito or uusok. Malalaman natin yan. Tali lang natin ito. Hindi pangit tignan. Sabagay hindi naman ito makikita. Kahit hindi nyo nalagyan ng cable tie, pwede. Lagay lang natin ito sa ilalim. So ayan. Ngayon ay kabit na natin itong tatlong tornilyo para sa swing. So ayan, nakabit na natin yung tatlong tornilyo para sa swing. So ngayon ay paganahin na natin ito at irerekta natin ito dahil wala itong switch. Dahil kahit mayroon itong switch ay ganun din, tatanggalin pa natin yung switch. So ngayon ay direkta natin at kailangan pagka ganito ay hindi basta-basta dapat pag mga ganito pagka magtutusok lang, ito yung mga delikado na pamamaraan. Kaya pag mga ganito nasa inyo. So yan, kung nakikita nyo ay gumagana na dahil umiikot. At tignan natin kung mabilis pa ba ito. Ayan, okay pa ito mga kabutingting. So ibig sabihin ay okay na. At yung pagkabit nito ay hindi ko na siguro bibidyohan dahil wala man tayong naghahawak sa video. Para hindi na basta pinakita ko lang sa inyo na okay na yan. So ngayon dito na tayo sa isang wall pan. Okay. Yan, ito yung wall pan mga kabutingting. Ngayon tanggalin lang natin itong ring. Yan, tanggalin lang natin itong tornilyo para matanggal natin yung ring.
Napakalambot mga kabutingting, oh. Ha? Napakalambot. Tanggalin lang natin tong ilis lahat. Kaya magpilay mo pa ang na yan. Yan, tanggalin lang natin ito. Kung yung kadaghan ganina. Siyempre nag-ingon ho ganina nga daghan og ngayon pagpagan muna natin ito bago natin trabahuin dahil napakadumi. So yan, napagpagan na mga kabutingting. So dahil hindi naman to umandar, ngayon tester muna natin para makita nyo kung may power ba ito o wala. Yan, set lang natin ulit itong tester natin. Pinapatay ko kasi mga kabutingting, sayang kasi yung battery pag hindi mo siya patayin. Set lang natin sa sana all, yung sana ginagawa pa yung all, kaya all lang muna ang nandyan. Switch lang natin sa number 1, saka natin testerin. Ayan, wala tayong nare-reading sa ating tester. Number 2 wala din. Number 3, so wala itong power. So dahil wala itong power at napakalambot nitong niya, alam na mga kabutingting. So mayroon din ganyan mga kabutingting na wala siyang power na okay yung thermal fuse. Ang nangyayari lang ay minsan yung spacer na mayroon siyang parang ito, maya tanggalin ko na lang para maintindihan nyo. At yan, ito yung sinasabi ko mga kabutingting, minsan itong na to, ano man tawag nito, nakakabit naman ito sa spacer, parang pinakapaan niya yata ito, yung may hangin din siguro. Minsan sumasabit yang pag may mga nakausli na mga hibla dyan, minsan sumasabit yan, kaya napuputol at nawawala ng power. Pasintabi lang sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel. Ako po ay hindi po ako magaling talaga. Ako po kung ano lang po yung nalalaman ko ay sinishare ko, pero hindi po ako magaling na teacher nito dahil hindi naman ako nag-aaral nito, pero sinishare ko lang po yung kunti kong kaalaman. Ang tigas nito, grabe tigas. Gamit tayo ng pliers dahil napakatigas, or ito na lang, vice grip. Ipitin natin yung knob, tapos saka natin ito tigas naman, ang hirap. Yun, natanggal din. Ngayon tanggalin lang natin tong tornilyo sa cover sa motor. Isang tornilyo lang naman ito. Yan, siguro kailangan ko itong tanggalin at napakalambot naman, siguro hindi ko natanggalin. Ngayon ay ang common nito ay kulay puti, pero gusto ko lang ipakita sa inyo na pag sa mga hindi pa technician na katulad mga baguhan na technician pa lang or nagte-technicianan, ito yung palatandaan pagka common. Kailangan mo lang siyang buksan dito. Pag sa dispan naman ay nasa ilalim, or floor pan, nasa ilalim yon. Hirap pa. So pwede nating silipin dito, kaso hindi masilip. Tanggalin na lang natin yung tornilyo. Itong ginagawa ko ay para sa mga sa mga bago, para makita nila kung bakit nasabi kong puti yung common.
So yan. Yan, kung hahanapin lang natin yung isa na nakakabit sa power cord na hindi nakahinang. Yan o, ito yon. Yan o, kulay puti. Kaya sinabi ko ay puti yung common nito. Pagan lang natin, napakadumi. So yan na, mayroon na kayong idea. Sa iba naman, hindi ganito ang switch. Sa pindutan naman, ganun pa rin ang hanapin nyo. Yung isang linya sa power cord na hindi nakakabit sa switch or hindi nakahinang. Yun ang kailangan nyong hanapin. Ngayon naman, dahil puti yung common, balik pala muna natin ito. Yan. Dahil puti yung common, dito natin ito jajamperan para hindi mo na kailangan ng mahabang wire na umabot dito sa iba-bypass ko kasi ang pag mga ganito mga kabutingting. Sa inyo kung gagayahin nyo tong ginagawa ko. Wala itong sapilitan. Ayan. Ito yung puti, pinutol ko. Ayan, para makita nyo. Ayan. Ngayon dudugtungan ko lang ito ng wire. So yan, ito yung wire na gagamitin natin, idugtong natin dito sa puti. Yan, hinang natin. Kung wala naman kayong panghinang dito sa dinugtong, walang problema kahit hindi nyo na hinang yan. So hindi ako bibihira ako gumamit ng electrical tape. Nilalagay ko lang dyan ay tube. Nakukuha ko lang din yan siya sa mga electric pan. At tali lang natin ito sa kay bultay para mas maganda. Yan. Ngayon ay tanggalin muna natin itong linya ng tanggalin muna natin yung capacitor. Ayan. Minsan ito mga kabutingting ay nasisilip to kung nasaan nakalagay ang thermal fuse. Yan, ito yung nakalagay sa thermal fuse. So pag mga ganyan, babaybayin mo lang siya. So ito yon na linya para hindi ka na magbalat or maglilipat. Pero kung sakali namang mali itong kinabitan ko na halimbawa pakaliwa ito, pwede mo siyang ilipat dito itong ija-jumper natin. So ngayon ay pandarin na natin, try natin at sasaksak ko lang dito yung power cord, switch ko lang ito sa number 1. Ayan, ito. So ngayon na switch ko na. So ngayon ija-jumper natin ito at ikikis-kis lang natin kung tama ba na pakanan yung ikot. Yan, wala. Kaya lang mga kabutingting ha. Mayroon siyang ugong pero ayaw umikot. So pwedeng capacitor ang problema nito. Ayan, para sigurado pulupot natin ito dito. Dahil sigurado naman ako na pakanan yan. So ngayon ay saksak ko lang ulit dito yung power cord. Ayan, may ugong siya. Number 2. Number 3. So umuugong lang. So ngayon mga kabutingting, dahil umuugong lang siya, so kailangan natin palitan itong kapasitor niya. So ngayon ay pagsama lang natin ito. Yan, para mapalitan natin ang kapasitor dahil umuugong lang siya. Yan, ngayon ito yung original niya ay 1.5 microfarad. At yung ipapalit din natin ay 1.5 microfarad din. Ngayon ay lagyan lang natin ito ng
soldering lead yung magkabilang dulo ng wire para maikabit natin sa terminal sa capacitor. Lagyan din natin ng soldering lead yung magkabilang terminal ng capacitor. Sunod ay ihinang na natin ito. Yan. So ngayon ay tingnan natin ulit. Kasi kanina ay umuugong lang, napakahina. Parang halos ayaw umikot. Yan. Ngayon switch lang natin. Sira din nga yung dito na lang tayo. Yan. Kung nakikita nyo ay gumana na siya. At napakabilis pa nito mga kabutingting. At sumasablay rin yata yung switch dito. Ayan. Ayan, number 3. So napakabilis pa nito. So ang problema lang nito mga kabutingting ay itong capacitor. Ayan, kita nyo naman na umiikot. So ngayon ay patayin na natin yan. Matapos na tayo dito. At kabit na natin itong capacitor. At yung capacitor dyan ay hindi ko yan dyan ilalagay. Doon ko ito sa taas para safety. Tornilyo lang natin. Sunod ay dito ko na lang ito ilagay ang capacitor. Tatanggalin ko muna itong tornilyo. Yan. Dalawa ang problema nito mga kabutingting, walang power at saka capacitor ang problema nito. Yan. Sunod ay assemble na natin. Balik na natin itong tornilyo. Kabit na natin itong screen. At langisan ko pa pala ito, hindi ko pa ito nalangisan. Balik na natin itong LC. So ayan, nakabit na natin. Sunod balik na natin ito. Nadumi pala, pagan ko muna ito. So yan. Ngayon try natin. Try natin ulit. Saksak ko lang dito yung power cord. Yan. Yan yung number 1. Andar siya kaagad. Number 2. Yan. Number 3. So yan. Okay na yan mga kabutingting. Problema lang nito ay thermal fuse at saka capacitor dahil kanina nung binaypas natin ay umuugong lang, hindi siya makaikot. So okay na yan. At yung pagkabit nito mga kabutingting ay siguro hindi ko na ipapakita. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag mga itatry na natin ulit. Okay na ba talaga siya. So ayan mga kabutingting, okay na yung wall pan at yung ceiling fan ay hindi ko pa pinaandar. So ngayon paandarin natin. At ito mga kabutingting ay nakarekta gaya ng sinabi ko kanina. Ngayon pag i-on ko ito ay aandar yon. So i-on ko lang itong switch dito. Yan, kung nakikita nyo ay gumana na. Ayan lapit natin ng konti. So ayan. Ayan, siguro ay okay na yan mga kabutingting. At yan ay number 4. Gaya nga ng sinabi ko, ito ay tinanggal yung switch. At hindi ko alam kung pag mga ganyan ay tumatagal. Pero mayroon ako mga binibintang second hand dati sa Maynila. Tumatagal din naman kahit wala siyang switch control. So siguro ay okay na yan. Okay na ma'am?
Ayan. So ayan mga kabutingting, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo tong video na to mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like at paki-share na rin po para makita ng iba. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.